Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 6.352 trillion pesos na proposed national budget para sa 2025. Inaprubahan na rin ang mahigit 700 million pesos na budget ng Office of the Vice President na wala pa sa kalahati ng hinihingi ng OVP. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Abstentions. House Bill number 10800, the General Appropriations Bill for fiscal year 2025 is hereby approved on third and final reading. Congratulations. Sa botong 285 na pabor, habang 3 lang ang kontra, naipasa na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Kasunod yan ang pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang budget. Kasama na rito ang 733 million pesos na aprobadong budget para sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Wala pa ito sa kalahati ng hiniling na budget ng OVP na 2 billion pesos. Ang tinapyas na pondo rito nilipat sa ibang ahensya. Pero humirit pa nga si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na bawasan pa ang budget ng OVP. Dapat daw ang ibigay lang ay sahod para sa mga tauhan ng opisina. Hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang binigay na budget sa OVP sa 2025 ay halos kapareho ng pondo noon ni dating VP Leni Robredo. May ilang miyembro pa nga raw na nagmungkahing bawasan pa ang pondo ng OVP at may humiling pang gawin itong zero budget dahil sa hindi pagsipot ng bise sa mga deliberasyon. Naiintindihan daw niya ang pagkadismaya ng mga kongresista pero kailangan pa rin ang pondo ng OVP para maghatid ng serbisyo sa mamamayan. 3 beses inisnab ni VP Sara ang budget deliberation ng Kamara. Maging ang sponsor ng OVP budget na si Congressman Zia Alonto Adyong nahirapang depensahan ang pondo. Well, it's kind of frustrating, to be honest. Probably it would have been easier for me, to be honest, to sponsor the budget of the OVP had they been so cooperative. No? I personally have my own concerns, concerns that I would like to be clarified with. Sa pagtatapos naman ng budget deliberation, pinuri ni House Speaker Romualdez ang mga kapwa niya mambabatas. Today, we adjourn the session in high spirits. We have demonstrated once again our legislative efficiency with a succession of significant laws. Dahil sa ipinakita ninyong kasipagan at dedikasyon sa trabaho, ipinaabot ko po ang taos-pusong pasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Pinuri rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kooperasyon ng Kamara at Senado sa pagpasa ng pambansang pondo. Target naman ng Kamara at Senado na mapapirmahan sa Pangulo ang 2025 General Appropriations Bill bago magpasko. Nasa Senado na ngayon ang bola. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo kaugnay ng mga line item veto na maaari niyang gawin sa panukalang budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.